Yes guys, hello, good morning. This is Sabi and welcome to my channel guys. So to this video guys ay na-appreciate ko yung mga messages nyo, yung mga comment nyo sa YouTube ko related sa Game Presenter na trabaho ko dito sa Malta guys. So I know na lahat kayo excited na may malaman o konting kaalaman guys at alam kong excited na kayo makarating dito. So by the way guys, same ako ng kagaya sa inyo. So yun guys, at alam ko maraming nanonood sa YouTube channel ko, hindi ko lang alam kung may natututunan kayo or hindi ko alam kung siguro mayroon kasi I have a lot of messages, may email din sa akin, may message sa akin sa WhatsApp, which is natutuwa ako at na-appreciate ko yung mga ganun kasi yung eagerness nyo na malaman related dito sa trabaho or sa lugar na to is excited, diba? So, ganun din ako nung una. So, yun guys, so today is my off day at naisipan ko nga mag-vlog kasi nga hindi ko kayo kayang sagutin isa-isa dahil syempre limited ang oras sa trabaho ko kasi is 15 minutes lang ang break time. So, yun nga guys, yun. So, maraming mga nagko-comment sa akin, nagme-message at hindi ko naman kayo ma-replyan isa-isa at saka na ano din naman ako na hindi sagutin kasi baka isipin nyo ang arte naman na ito, nakarating lang dyan, nagtatanong lang mga deadma, gano'n. So, no, hindi po yung gano'n. May ano lang talaga is limited lang talaga ang oras, tsaka malalaman nyo dito yan na mahirap talaga ang i-manage yung time sa trabaho kasi dito is ang preparation mo is kung makupad ka kumilos, hindi ka pwede. Kasi dito ang bus may oras dito, so kailangan mo magmadali, so wala ka talagang oras. So yun nga, at dahil di po ngayon, pagbibigyan ko kayo guys. So thank you so much for dropping by my channel guys and hope to see you soon here. Alam ko na may magpa-flight na sa inyo. Alam ko ngayon Saturday at nalaman ko na until 16 is may magpa-flight. So hope to see you soon here. So wag niyo akong i-okray ha. Magkikita-kita tayo dyan sa loob ng casino. So wag niyo akong ito yung kunting tips lang at saka kaalaman nyo guys. So yung unang ko dito is you guys ang yung mga papunta dito, yung mga dadalhin nyo ng mga kailangan guys. So siguro medyo maingay yung electric fan ko. Yung mga kailangan na dadalhin nyo papunta rito at ito lang tips ko sa inyo guys kasi mahal ang bilihin dito tsaka hindi pa naman kayo agad sa sahod. So ang magiging lang is dapat yung yung magiging dala nyo is yung mga pagkain. Yung first priority na dadalhin nyo guys is pagkain. Pasensya na kayo, hindi pa ako naghihilamos ha. So yun, dito namang mutla tayo. Wait lang, mag-lipstick muna tayo. Ito kasi yung makeup kit ko sa casino. Alam mo ito, mukhang na to, beauty. So, gano'n lang tayo kasi yung vlog natin parang bago tayo magkwentuhan, alam kong excited na kayo guys. Para lang hindi tayo masyado maputla. Parang maputla pa rin. Pero okay na yan. So, mamaya na tayo maghilamos kasi mahal ko kayo. Tsaka priority ko kayo. Hindi, tsaka lang ako para alam ko, yung iba naman sa inyo, first timer talaga. Yung iba naman may kaibigan dito, may kakilala dito, so may ka-guide. So, buti nga ngayong first timer, ako din naman naging first timer guys. So, buti na lang ngayon, panahon ngayon, meron ka nang makukuha ng mga tips, Facebook, YouTube, lahat meron. So, yun nga. At nadalaw kayo sa YouTube channel ko. Maraming salamat guys. So, ito na nga ang mga kailangan nyo sana madala nyo pag pumunta kayo dito. Ang first preparation nyo kasi is dapat, ang una nyo pagkain. Alam nyo kung bakit pagkain. Ang lagay nyo sa maleta nyo is pagkain guys. Kasi dito, mahal ang pagkain dito, mahal ang bilihin. Since una pa lang kayo dito, di naman kayo sasahod agad. So, dapat meron kayong kunting baon for 1 month. Kasi, mahirap bumili dito nang wala kang pera, sayang. At saka alam ko naman yung mga papunta dito, yung mga placement fee natin, kagaya nung first time ako na nag-abroad, is utang. So, hindi natin alam kung lahat kayo may baon papunta dito or mas maganda kung may mga kakilala kayo dito or kamag-anak na, no? Kasi
kakatulong sa inyo kahit paano hanggang magsahod kayo. So yun dapat ang ilalagay nyo sa maleta niya, pagkain nyo. Huwag kayong magdadala ng mga damit kasi may uniform dito, tsaka hindi nyo naman magagamit yan. Tapos yun nga, pagkain, yung mga pang winter na kung tutusin nga, huwag na kayo magdala kasi mura lang naman dito ang sa ukay, so makakabili kayo. So pwede kayo magdala ng jacket na mga 2 piraso para mayroon kayong magamit sa pagmalamig. Yun, talagang priority kasi is pagkain. Ilagay nyo na lahat yung sa maleta nyo, ilagay nyo sa chicken luggage nyo ang pagkain na dala nyo. Huwag naman kayo magdala ng masyadong dilata kasi mabigat, sayang, diba? Dala kayo ng mga Energin, mga Milo para din na kayo bibili dito, kape kung nagkakape ka, mga napkin, yun, kasi yung napkin nila dito, ang lalaki, ang hahaba. So, syempre, malay mo, hindi hiyang sa inyo. So, yun nga, yung mga personal things, yun na, yun. Pero, para sa akin talaga, advice ko sa talaga is pagkain. Kasi, good for 1 month, diba? Yung ang mahal kaya dito ng Filipino food. Mura dito yung baboy. Yun, kung may pambili kayo. Pambili, syempre, siguro meron naman. Tsaka yun, unang-una yun yung pagkain, guys. Tsaka yung titirahan nyo, yung bahay nyo na titirahan nyo, guys, na papunta dito, is wala namang problema doon kasi lahat libre ng ng gamit yan. Ultimo, kutsara, tinidor, lahat. Pero ang kaldero kasi nila dito is ng saingan ng kanin. At alam naman ng mga Maltese dito na ang Pilipino is kumakain talaga lagi ng kanin. So, rice, gano'n. Kaldero nila. So, ako kasi nagdala ko rice cooker. Mas madali, mas mabilis. Kung meron din naman kayong madadala na rice cooker kahit maliit lang, so, mas maganda kung meron kayong dala na rice cooker na maliit. Parang good for 1 person or mga maliit lang, di ba? Para hindi babantayan. Kasi, yun lang suggest ko para sa akin na kasi mahal naman dito ang rice cooker, diba? Kung meron naman dyan sa Pinas, so pwedeng dalhin mo na. So yun lang. Wag kayong sa titirahan nyo dahil kompleto ng gamit yan. Kasama yan sa binabayaran nyo. Tsaka yung contract ng bahay is nakasaad doon lahat yung mga gamit bago nyo permahan yung contract ng bahay. Nakasaad lahat doon ng gamit nyo, yung mga kaldero, kutsara, tinidor, lahat yun. Kasama na yung mga doon, mga tawag doon. Basta kasama na yun lahat. May mga initan, may oven, may rice cook, may washing machine, basta lahat. May damitan kayo. Basta ang kakailangan niyo lang na dalhin is yung sarili nyo, yung damit nyo, yun. Para ma-advise ko lang na kung pwede kayo magdala ng rice cooker. Total disaksak naman yun. So yun guys, kasi yung bahay kasi dito is nakakontract yun sa pangalan nyo within 1 year. For example, 1 year, yun, nakakontract yun sa inyo. At yun guys, isa pa pala, pag kayo na sa bahay dito bawal dito yung pukpuk, yung sabitan sa mga pader ng mga ganito, bawal yun. Tapos yung mga gamit, pag mga bago yan, pag nasira nyo yan, babayaran nyo yan. So, kasalanan ng isa, kasalanan lahat. So, pag nasira ng isa, babayaran nyo lahat. Kasi yung kontrata ng bahay nyo is nakakontract yan sa inyo lahat. So, maghahati-hati kayo just in case may nasira na gamit. Kasi, bago i-turn over yan sa inyo ng landlord, yung bahay, hindi So, bago i-turn over sa inyo yung bahay na tinitirhan nyo ng landlord, nakasaad yan doon lahat yung papel, pipirmahan nyo yan kasi kailangan nyo yan sa ID nyo, yung lease agreement ng bahay, housing authority ng bahay. So, contract yun. Dalawa yun, housing at saka lease agreement ng bahay. So, doon nakasaad yun, pipirmahan nyo yun sa pangalan nyo kasi gagamitin nyo yan sa identity para sa ID nyo. Ngayon, for example, yung mga gamit doon may nasira, kahit hindi ikaw nakasira, basta sa bahay nyo, paghahati-hatian nyo yun. Kasi dito, kailangan mo bayaran. Tsaka, kung ano ang binigay sa inyo, kung anong nadatnan nyo na gamit, bahay, or kailangan, ganun din ang aalisan nyo. At saka, minsan pala din, nag-check yung landlord, nag-home visit sila kung malinis, kung naglilinis kayo sa kasi yung ibang landlord kasi,
nagbibisita sila, inaalagaan nila yung flat nila. Yung iba namang tenant, kagaya sa atin, yung iba kasi mga dugyot ng mga Pilipino, basta walang pakialam sa tinitirahan, hindi naglilinis, mga nasisira ang gamit, o babayaran nyo ng nakatira, ganun, lahat. Ganun dito. So, yun lang guys, parang ina-explain ko lang sa inyo kung paano. Kaya, pag dumating kayo, kung malinis ang bahay, huwag kayo magpupukpok, yung maglalagay ng sabitan or kung ano, or ingatan nyo yung mga gamit para hindi kayo magbayad. Sayang din, diba? Tsaka, ang labor kasi dito, pag pinagawa nyo or ano, mahirap maghanap, tsaka mahal. So, yun lang guys, kasi baka, syempre, minsan yung iba kasi walang pakialam sa gamit kasi sa may-ari, ganon. Pag sa Pilipinas, ganon. Okay lang masira, papagawa ng may-ari yan. Dito kasi hindi. Lahat iingatan mo yung gamit ng ano, kasi sisingilin kayo niyan. So, yun lang guys, at sabot sa bahay. So, ano pa ba yung naano ko? Maraming mga katanungan sa akin nandun sa isang cellphone ko. So, yun nga. Parang ang dami kasi about sa interview, about sa salary, about sa tax, ang daming ano. Siguro, i-end ko to yung ano na to, syempre para manood pa kayo. So guys, excited ako makita kayo dito, at saka yung ibang mga katanungan nyo guys, kung meron pa kayong katanungan na hindi ko nasabi, alam ko na sa part 2 yun. So, may sasabihin pa ako about sa salary, sa deduction, kasi yung may message sa akin about sa tax daw, about sa deduction, nag-worry kayo agad ng gano'n, di pa nga kayo nakakarating dito, di pa nga kayo nag-i-start. So, wag nyo anuhin yun, dahil normal yan, natural dito sa bansa nila, sa government nila, na magbayad ng tax. So that's all for today's vlog, yung part 2 ko na to. So, I hope may natutunan kayo, at meron kayong may nasabi ako na nasagot ko sa mga tanong nyo. So, I know, di ko na maalala yung iba. So, ito kasi about sa mga pagpunta nyo dito, yung luggage nyo. Para sa akin kasi is unang-una yung food. Tapos, yun nga, yung titirahan yung bahay. Dapat maging maingat kayo. Tapos, yun lang pala. Tapos, yun yung ibang pagdating nyo na dito, kung anong gagawin nyo. Yung, nga pala guys, yung kailangan dapat, kung maaari lang, dapat sa Pinas pa lang, bago kayo dumating dito, dapat nag-apply na kayo ng Talinya card nyo para sa bus. Kasi libre ang transportation dito pag meron kayong card. So, kailangan i-apply nyo yan. Pero kung wala naman kayo, pwede naman kayo pagdating dito, bibili na lang kayo ng card doon. Good for 1 week. Kaso sayang. So, tapos, pag wala kayong card pala na sa bus, sa transportation, so, every sakay nyo, magbabayad kayo ng 2 euro. Paano kung wala kayong 2 euro? Paano kung wala kayong extra money na papunta dito? Diba? Kasi ako ganun. Nung ako'y pumunta dito, guys, hindi ko alam. Basta nasa isip ko, libre ang sakay. Akala ko naman kagaya sa Pilipinas, nasasakay lang ako libre. Hindi naman pala ganun. So, libre lang ang rides pagka meron kang card. So, i-apply mo pa yon. Sa Google, ano yun, Talinya card, i-apply mo yan, registration mo yan, may bayad yan na 20 euro. Para pagdating nyo kung dito, kung meron kayong kamag-anak or kakilala dito, pwede nyo i-address sa kanila para pag dumating man yung card na yon na nakarating na kayo dito is meron kayong magagamit. Kung hindi naman, so pwede lang bumili ng parang temporary card sa baleta na para may magamit kayo pag sasakay kayo ng bus. Kasi pag sumasakay kayo ng bus, may bayad yun. Ako kasi dati, syempre, hindi ko naman alam, basta alam ko lang may bayad. Ay, nagbabayad ako pag sumasakay ako. So, wala naman akong dalang extra money nung ako'y pumunta dito. Nung first time kong pumunta dito, year 2021 October ako dumating dito. Basta alam ko libre ang sakay dito, hindi naman pala libre nga, pero pag may card ka. So kaya sinasabi ko sa inyo, dapat meron na kayong Talinya card na papunta dito, na para pagdating nyo dito, kahit saan kayo pumunta is may magagamit kayong ano. Tapos nga pala yung pagdating nyo dito, hindi ko sure kung ang alam